Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? May pagka-Bisaya po ako. Hindi po masyadong klaro sa akin. Hindi ito inaasahan ni Diskaya na booking ni Congressman Jokno sa gitna ng hearing. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? May pagka-Bisaya po ako. Hindi po masyadong klaro sa akin. A few moments later. Where were you born? Kulasi Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. How about high school? Grade 6 saka high school po. Nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po. Pasig Catholic College. How many years were you staying in Pasig? Mga 25 years na rin. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, samantalang inaamin nyo ngayon 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Your Honor, wait lang po. Isang nag-viral na mga clip sa mga nakaraang hearing ng mga Diskaya ang talaga namang sumabog at hindi ko to kinaya at hindi rin ito akalain ni Diskaya. Tahimik lang siya sa umpisa, kalmado, maayos sumagot, pero may tanong si Congressman Jokno na hindi niya inaasahan at doon nagsimula ang lahat. So how long have you been residing in Pasig? Matagal na po kasi high school, grade 6 saka high school po, nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po, Pasig Catholic College. Pero bago natin pag-usapan yung tanong, may dapat kang malaman tungkol sa hearing na to. Isang ordinaryong araw lang, dapat sa Kongreso, hearing tungkol sa mga anomalya sa flood control project. Walang sigawan, walang gulo sa simula. Pero kapag may naririnig kang pangalan na Curly Diskaya, may misteryo talaga. Halos 25 years na raw siyang nakatira sa Pasig City base sa sagot niya sa tanong ni Representative Chel Jokno. 25 years? Matagal na yun na, sabi ni Jokno. Therefore, natural lang ang kasunod na tanong. So in other words, since that time marunong kayong magtagalog? Backtrack kasi natin, tinanong ni Congressman Laila de Lima si Curly Diskaya at nagkaroon ng alibay si Diskaya na siya raw ay Bisaya. Pakinggan pa natin ito. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? May pagka-Bisaya po ako. Hindi po masyadong klaro sa akin. Pero pagkatapos nito, tinanong siya ni Kong Jokno sa isang hindi niya inaasahan na tanong at dito na lumabas ang isang matinding pagkakabuking. Where were you born? Kulasi Antique po. Saan kayo nag-aral ng elementary? Sa Daet Elementary School po, Bicol. How about high school? Grade 6 saka high school po. Nasa Pasig na po ako hanggang nag-college po. Pasig Catholic College. How many years were you staying in Pasig? Mga 25 years na rin. So yung nabanggit nyo kanina na Bisaya kayo, hindi nyo naintindihan yung Tagalog, samantalang inaamin nyo ngayon 25 years na kayong nakatira dito sa Pasig. Your Honor, wait lang po. Ngumiti si Diskaya, yes po marunong, pero may punto pa rin hanggang ngayon, sagot niya. At doon nagsimula mapatingin si Jokno, hindi dahil sa accent, kundi dahil sa tono, may laman, may bigat, parang may tinatago. Pero teka, bakit big deal kung may punto siya? Simple lang, sa mga naunang payag, ilang dokumento raw na pinirma ni Diskaya, Tagalog ang nakalagay. Therefore, kung matagal na siyang marunong magtagalog, bakit tila hindi niya naiintindihan ang ilang kontrata na siya mismo ang pumirma? Pero ayaw pa rin magpalatang kinakabahan si Diskaya. Kalmado lang, ngiti lang. Pero habang nagtatanong si Congressman Jokno, ramdam mong lumalalim na ang hukay. Sir, patuloy ni Jokno, kung marunong na po kayong magtagalog noon pa, paano nangyaring iba ang interpretasyon nyo sa project scope? Tahimik, halos maputo lang hangin. Ang mga congressman na patingin si Diskaya, ngumiti ulit pero halatang pilit. Therefore, lumalabas ang puntong hindi niya inaasahan. Ang pagiging marunong magtagalog ay hindi lang tungkol sa lengguwahe, kundi sa pagkakaintindi ng pananagutan. Pero hindi pa tapos doon. Habang umuusad ang hearing, unti-unting lumilitaw ang mga resibo, mga papeles, pirma at mga proyekto sa Pasig na tila hindi tugma sa mga pahayag niya. Pero ito ang twist. Ilan bang net worth ninyo? Tapos naalala ko, kinorek nyo pa yung misis ninyo at sabi nyo nasa 10 or 11 digits.
Binilang ko po yung 10 digits to 11 digits ay billions po yon. Do you remember that interview? Yes, Your Honor. Kaya lang pinalabas pa rin nila kahit kinorek ko po yung misis ko. Ano yung kinorek? Ano yung sinabi mo number? Kasi hindi naman po ganun kalaki talaga. Ano sinabi ng misis ninyo? Kaya lang, pinilay pa rin po ng ng show po. Pinilay pa rin po. Please answer my question, sir. What was the answer of your wife when she was asked how much is your net worth? Parang nagkamali po siya. Parang... Hindi. Ang tanong ko lang, ano po ang sinagot ng asawa ninyo? I'm not asking kung sinasabi mali o hindi. Hindi na po siya sumagot kasi syempre po baka po mapahiya din siya sa show. Nang ipakita ni Jokno ang isa sa mga dokumento, biglang nang iba ang ekspresyon ni Diskaya. Parang alam niyang ito na yung ebidensyang hindi niya kayang ipaliwanag. Ang hearing parang pelikula. Therefore, kahit walang sigawan, kahit walang suntukan, lahat alam na kung sino ang nabuking. Hindi kailangan ng drama, hindi kailangan ng script. Sapat na yung isang simpleng tanong ni Congressman Shel Jokno para mapagtanto ng lahat na minsan ang pinakamahinahong tanong, yun ang pinakamalakas na suntok. Minsan sa mga eksenang tulad nito, sa gitna ng investigasyon, sa harap ng katotohanan, mapapaisip ka, hanggang saan kaya kayang itago ng tao ang totoo bago siya tuluyang mabuking? Pero higit para yan, hanggang kailan kaya tatakbo ang puso ng tao sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos? Sabi sa Salmo 89 verse 14, "Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you." Ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay hindi tulad ng hustisya ng tao. Tayo naghuhusga ayon sa nakikita, pero ang ating Panginoon Jesus nakikita ang laman ng puso. At kahit alam niyang may mali, pinipili pa rin niyang magmahal, magpatawad at magligtas. Yes, may hustisya ang ating Panginoong Diyos, pero higit pa roon, may grasya siya, may awa, may pag-ibig na handang yumakap, kahit sa pinakamadumi nating nakaraan. Kaya kung nararamdaman mong may bahid ng pagkukulang o parang ikaw si Diskaya, nabubuking sa gitna ng katotohanan, therefore, ito na ang panahon para lumapit sa ating Panginoon Jesus. Hindi para parusahan, kundi para patawarin. Hindi para ilantad, kundi para iligtas tayo. Kaibigan, hindi aksidente na napapanood mo ito hanggang dulo. Ang ating Panginoon Diyos ay kumakatok sa ating puso ngayon. Hindi para hatulan tayo, kundi para yakapin tayo. Sabi niya sa Salmo 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kung handa ka nang sumuko sa Kanya, kaibigan, sabihin mo lang ito mula sa puso. Ama naming Diyos ng mga Panginoon sa lahat, salamat sa iyong pag-ibig at katapatan. Inaamin ko po na ako'y nagkamali, ngunit naniniwala ako sa pamagitan ng aking Panginoon Jesus, ako ay mapapatawad at mababago. O aking Panginoon, pumasok ka sa aking puso, linisin mo ako at turuan mo akong mamuhay sa katotohanan at pag-ibig mo. Ikaw nawa ang maging Panginoon ng buhay ko, mula ngayon hanggang magpakailanman. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. Amen.